syempre, andito pa rin tayo sa napakalamig na Canada. So, walang araw ngayon. Hindi, actually makulimlim yung weather. And well, namamanhid ulit yung kamay ko. So, malamig dito sa labas. Hindi naman siya yung ganun kahangin. So, anyway, nandito pa rin tayo sa downtown Calgary na kung saan may panibago tayong topic for today. Okay ba? Okay ba yung kuha? Feeling ko newscaster ako na nag-uulat sa mga napapanahong issue. Long distance relationship. Nag-work pa ba ngayon? Napakaganda ng question na yan. So, una, yung long distance relationship. Let's say, nakatira ka sa Manila. And then, yung jowa mo is nasa Baguio. Ibig bang sabihin nun, long distance? Pero same, ano pa rin kayo, di ba? Nasa Luzon kayong pareho. Ilang oras yung biyahe? 2, 3? Masasabi bang long distance na yon? What if yung magkaibang bansa? Let's say, nasa Canada yung jowa mo, tapos ikaw nasa Pinas. Meaning nun, long distance. Hindi ko alam eh. Ang topic natin is about sa LDR. Ngayon, may mga tao na nasa ganitong relationship sila ngayon. Nasa long distance. And ako mismo, I think never ko pang natry yung LDR talaga. And I think it's for the better, I guess. Pero kasi, as long as andun yung trust ng isang tao sa partner niya, sa girlfriend, sa boyfriend, sa tingin ko pwede namang mangyari eh. Lalo na sa movie. Sa movie, perfect yung ending eh, kadalasan. Movie nga, di ba? Pero in real life, pwede pa nga bang makasurvive ang ingay nung may ibon? Narinig niyo yun? So anyway, pwede nga bang... See? Ito yung challenge talaga eh. Bukod sa napakalamig ng weather sa labas, napakaingay din ng surroundings. Wala, hindi ko na alam. And maganda yung view natin ngayon. May mga skyscrapers. So overlooking yung downtown. And hopefully soon, maging mainit na yung temperature para mas makapag-create tayo ng content sa labas. Napaka-challenging ng gantong weather. So okay namang mag-work yung long distance relationship. Lalo na kung andun yung trust nyo sa isa't isa. Doon lang naman nagkakatalo sa kung gaano nyo ba kagustong mag-work yung relationship nyo. Despite sa distance, despite na magkaiba kayo ng time zones, kung understanding kayo sa situation nyo, feeling ko pwedeng mag-work yung LDR. Pero kasi, ayun na nga, napakadaming challenges din. May mga tao ding hindi pang ganun. Hindi dahil sa hindi nila kaya makasurvive. Yung tinatawag na love language nila is physical or kailangan talaga nilang makita yung partner nila. Yung bang makapag-bond talaga sila during the weekends, ganyan, makapag-date, makapag-unwind together. May mga taong ganun talaga na hindi masyadong nag-work pag linagay mo sa LDR. Pwede ngayon magkasama kayo, pero bukas, kukunin na pala siya ng parents niya sa US, sa Canada, sa Australia, right? Ngayon, alangan namang ilalagay mo siya sa isang sitwasyon na kailangan niyang pumili. It's either sa US or magstay ka dito, di ba? Para lang sa relationship niyo. Kumbaga, hindi nila kaya makasurvive ng LDR. So, sa akin, think about your future. Lalo na sa mga kabataan, unless na lang na gusto nyo talagang mag-work yung relationship nyo, yung kaya mong i-cut off lahat ng tao, lahat ng may interest sa'yo, ganyan. Kung kaya mong gawin yun, siguro pwedeng mag-work yung LDR na yan. Advice? Well, never ko pang experience yung LDR na yan. So, sa tingin ko, hindi ako magbibigay ng advice dito. Never ko din siyang i-recommend yung LDR. Kasi parang iilan lang eh. Ilang percentage lang yung nag-work. 'Di ba sa LDR? Hindi ko sinasabing hindi siya nag-work. Ayun nga yan, daming challenges along the way. Gusto ko yung short distance. Okay nga kung kapit-bahay. What? Paano experience din kaya yun, no? Yung magkapit-bahay na magjowa. Tipid sa pamasahe, and then maganda yun kasi nga makikita mo kung saan siya pupunta, nasa bahay ba siya ngayon or wala. So, feeling ko yung magkapit-bahay naman, sobra naman yun, di ba, sa magjowa. Maganda, mas maganda yung magkapit-bahay kaysa yung LDR.
So dito sa Canada, I don't think popular din yung LDR na sitwasyon. Mostly mga short distance. Kasi nga wala atang nagtatagal masyado sa LDR. Pero kasi magiging busy ka sa career mo, sa life mo, parang mawawalan ka na ng time sa ganun. Nakaka-paranoid din siya minsan. Ngayon, hindi mo rin maaalis yung pagiging paranoid ng isang tao. So, mas better na i-advise is, ayun, yung nasa neighborhood nyo lang, makakahanap at makakahanap ka pa rin naman ng tao na magiging compatible sa'yo. Napaka-risky para sa akin yung LDR talaga. Kahit yung same city kayo, ang dami pa ring challenges, right? What more kung magkaibang bansa na, sobrang layo ng distance nyo together. So, feeling ko pwede siyang mag-work. At the same time, kadalasan, hindi rin siya nag-work So, depende na lang yan sa tao kung gusto niyang mag-work yung relationship niya. And, well, good luck. Maganda yung LDR kung medyo mas bata ka pa. Like for example, nasa high school. At least makakapag-focus ka sa studies mo, sa mga assignments mo, sa mga projects mo. Pero sa akin, never ko siyang gagawin. Kasi nga ano ba yung tawag dun? Hindi naman paranoid Sa akin yung love language na tinatawag is, napaka-importante din nun See, lumalabas na yung araw. Wala pa rin Wala siyang effect talaga. Mahangin pa rin and malamig dito sa labas. So, hopefully, makapag-unwind tayo, makapag-adventure tuwing summer. And napakaganda dito sa Canada, tuwing summer, nagsilabasa na talaga yung mga construction dito. So, wala tayong magawa kundi mag-adjust. So, in conclusion, hindi ko i-recommend yung LDR kasi hindi ko siya na-experience. Pero kung gusto mo talaga yung taong to and then siya, interesado din siya sa'yo, siguro pwede siyang mag-work. At dahil nga mahangin na, napakahangin na ng weather, until sa next nating walang kwentang usapan. Andito pa rin tayo sa Calgary, Canada, and see you sa ating next topic.